Topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa junk foods. Kanina, ang diniscuss ko ay processed foods. Ito po, junk foods. Ano nga ba talaga yung sinasabi nating junk foods? Pag sinabi nating junk foods, na process na yon, na proseso na, maraming asin at asukal, mataas sa calories, mataas sa taba or fats, pero mababa sa bitamina at mineral. Ano yung mga epekto nito sa ating mga anak, sa mga bata? Nakita nila na nakaka-addict or nagkakaroon ng food addiction yung mga bata kapag sinanay mong kumain ng mga chichirya. Hindi makapigil kasi nasasarapan nga sila. Tumataas yung dopamine nila, nagiging happy sila, parang reward. So, resulta nun, kakain ng madami. Dahil mataas ito sa calories at tataba yung bata. May epekto din ito sa energy at yung focus dun ng mga bata. Sabi ng Women's at Children's Health Network, ang high sugar content sa mga kinain ng bata ay nakakababa ng energy at nakakabawas ng concentration ng mga bata sa kanilang pag-aaral. At yung mga fast foods, may ilang pagkain kasi doon sa fast foods na maraming trans fat, mas mataas sa calories yun, mataas sa taba, mataas sa asukal, sa carbohydrates. Yung carbohydrates niya na process na rin, so white bread na yun. Mas kaunti ang kinakain na, dahil dumami nga yung kain ng fast food, mas uunti ang kain naman ng gulay, ng prutas, ng gatas, ng protina ng mga bata. So, kasi nabusog sila dun sa fast food bumababa din yung self-esteem o yung pagtingin ng bata, yung confidence ng bata sa sarili. Kaya, ang resulta nun, madidepress siya kasi mababa nga yung kanyang self-esteem, parang naging mahiyain siya dahil tumaba siya. So, makaka-apekto yun sa kanyang pag-aaral, tsaka yung pakikisalamuha niya sa mga kaedadin niya. So, sa relationships, affected din, nag-fail. May epekto din to sa adult, hindi lang sa bata. Sa mga adult, mas nakita nila, mas nakakalimot, tsaka apektado ang kanilang learning. Siyempre, ang mga matatanda, kailangan may learning pa sila So, ang pagkain ng mga junk foods, ito po example ng mga chichirya, ng mga matatamis na inumin. Alam naman natin, mataas sa calories sa mga donuts. Tapos, ito mga ham, hot dogs. Huwag palagi yan ang ipapakain natin sa mga bata at sa mga adults kasi may epekto to sa utak. Doon sa mga adults, may epekto sa utak. Tsaka mas nagiging malimutin sila or may demensya. Kasi nga, tumataas bigla yung insulin dahil sa pagkain ng matataba at matatamis na pagkain. So, yung utak niya, ayaw nang mag-respond o nagkakaroon ng resistance sa insulin. So, limitado na yung pag-iisip niya at yung pag-alaala niya, yung memory. Sabi nga ng Alpert Medical School of Brown University, yun yung nakita nila may epekto sa utak at nagiging mas malimutin or may demensya. Tapos yun yung mga adult na mas kumakain ng junk foods, hindi makakontrol ng pagkain, lalong napapadami, tsaka nagiging impatient sila, hindi makahintay. Halimbawa, ang pagkain nitong donut, itong ating donut, biglang, pag kinain mo to, biglang tataas yung asukal mo dahil napakatamis niyan, tapos pinrito pa yan, lubog sa mantika, so taas bigla blood sugar mo. Pero, pag naubos yan, bigla naman siyang bababa. So, sobrang magdidip ang iyong insulin. Magiging anxious ka naman. Parang nawala ka sa sarili, na-fatigue ka or napagod ka. So, yun yung mga epekto nun kapag nagkaroon ng biglang pagtaas at pagbaba ng insulin. Tapos nakita din nila, kahit mga may edad, nagiging hyperactive. Dahil nga itong mga processed foods, merong mga sodium benzoate, nagkokosto ng hyperactivity o nagiging gusto galaw ng galaw. So, sa mga adults yan. Ano ang tip natin? Dun sa mga kids at saka sa ating adults,
isama o papiliin ang mga bata nang gusto nilang prutas at gulay sa grocery. So kung tayo ay mag-grocery, isama natin sila, sila ang pumili. Ano ba yung mga gusto nilang kainin na iluluto natin. So ganun din sa pagluluto. Isama natin sila sa pagluluto. Pag-grocery, pagluto, pag-prepare ng pagkain, simpleng luto muna kasi mga bata pa to, yun lang ang gusto nila. Simpleng luto muna. Tapos, unti-unti ang pagbabago. Kung dati mahilig sa junk foods, processed foods, unti-unti niyong babaguhin. Kung magpapalit kayo, paisa-isa lang. Unti-unti, wag yung bigla pinalitan nyo lahat, wala na siyang makain. So, one at a time ang pagpapalit. Mga nanay, wag masyadong mahigpit. Ipakita na tayong matatanda, tayo dapat ang ehemplo sa mga bata. Kaya, gusto natin, sabay-sabay kakain. Wag yung may shifting ng pagkain. Una yung matatanda, nahuli yung bata. Sana sikapin natin na maging family meal. Kaya nga nauso ang family meal. Sabay-sabay ang buong mag-anak sa pagkain. Tapos, itry iba-ibahin ang pagkain at ang mga niluto. Ang bata, pag fresh o whole foods o real foods nga, ang yung galing talaga sa palengke, yung inihain nyo, hanggang 15 beses tatanggihan niya yan. Pero, huwag kayong magagalit. Ulit-ulitin yung ihain hanggang one day, kakainin na rin niya yan. Yung mga niluluto natin, subukan natin sahugan ng mga gulay. Kung may sabaw, lagyan nyo maraming gulay. Yung mga pasta ninyo, yung pizza ninyo, lagyan nyo ng mga toppings na gulay para magustuhan nila yung gulay. Marami na ngayon sa internet na mga lutuin na malalagyan nyo ng mga gulay. Tapos, ang papainom sa kanila, gusto natin lagi, tubig. Huwag natin silang sanayin yung mga matatamis na inumin. Kasi nga, andito ang mga high fructose corn syrup. So, sanayin nyo na laging may baong tubig sa eskwelahan at saka sa bahay. Huwag papatabain ng mga bata at tayo din ng mga may edad. Isama sila yung mga bata. Pag napansin nyo, tumataba na, i-enroll ninyo sila sa sports o sa exercise. So, sana makatulong itong mga tips natin para mabago yung pagtingin natin sa mga kakainin natin at ihahanda natin.